Breaking news, hibak na. Si Boying kinalkal na. Sobrang gulat, bongbong halos mabaliw na. Grabe. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay PH News Files. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni PH News Files at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! The only way na mapapatunayan mo na may... Ayun, bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Boss Dada. Siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Boss Dada. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Boss Dada. At siyempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang Banateros, mga katunay. Yan, mga idol natin yan. At isa din dyan si Boss Dada. Ipagpatuloy natin. Kinontrata talaga siya na assassin kapag may napatawag na kayo dyan. Ako po, si Boss Dada, ako po yung kinontrata ni Inday Sara na papatay sa 3 tao na yan. Papaano ko po mapapatunayan? Ito po, nag-uusap po kami dyan. Ayan po yung mapalitan ng messages namin. Bukod sa messages, meron pa kaming mga sulat. Penpal pa kami. Bukod doon, may mga kung ano-ano pa kaming pagpaplano. Habang pinaplano namin, may picture kami, may CCTV footage na pinaplano ko kung paano ko sila patayin. Kailangan mo mapatunayan yun. Pero kung sinasabi mo lang dyan, pero wala kang may pipresenta na may kinontrata talaga siya dyan, wala mangyayari dyan, sabi nga nila, di ba? Kaya nga sito sinasabi natin na talagang ng ebidensya doon sa sinasabi nila or meron siyang inutusan or nakipag-ugnayan siya. Kasi alam lang, maaaring nasabi lang ni VP Sara yon, dala ng galit, pwedeng ganon, di ba? Pero wala naman siyang kinausap. Di ba? Siyempre, minsan pag tayo galit na galit kung ano yung nasasabi natin eh. Totoo yan. Alam nyo yan mga katunay kapag kayo galit. Lalo na kapag kayo inis na inis sa isang tao. Kung ano-ano ang masasabi nyong masasakit, kung ano yung masasabi nyong mga banta na ganyan, pero hindi nyo naman talaga gagawin in real life. Pero ito, kung talagang merong assassin talaga si VP Sara kasi may sinabi siya doon sa video niya na meron siyang inutusan, dapat is merong ebidensya talaga. 'Di ba? Kasi kung yun na ang pagbabasihan yung sinabi ni VP Sara na meron akong kinausap na tao na kapag si VP Sara ay nategi, titigihin din sila. Parang ganon. Pero wala naman kasing transaction eh. 'Di ba? Kumbaga nasabi niya lang gaya na sinabi ko nung una, maaaring nasabi ni VP Sara yon dahil sa galit, maaaring ano. Pero kailangan kasi bago gawing ebidensya yon, is kailangan meron ka talagang actual o video na nakuha para gawing ebidensya yung nakikipag-usap siya talaga mismo dun sa assassin. Or yung assassin mismo ang haharap dyan. Ang tanong, sinong assassin yung ihaharap nyo? Baka kung sino-sino na naman ang damputin nyo dyan sa kalsada na kunwari, kilala si Sara Duterte. Parang project assassin. Kailangan maghanap tayo ng asasinan. Baka gawin nyo na naman ganyan yan. Gawin nyo na naman pasiklab na ganyan. Diba? Wala kayong nakita ni transaction niya. Tama naman si Boss Dada, yung mga chat message or nakipag-usap siya doon, kung sino man yon. Pero mas pinakamatibay na ebidensya talaga is yung talagang merong actual na kinausap si VP Sara na assassin. 'Di ba? Or yung mismo, kung sino man yung gumitna doon or kung sino man yung assassin, yun yung dapat ang lumitaw. 'Di ba? Pero hanggat walang lumalabas na ebidensya or walang lumalabas na assassin, yan po ay kuro-kuro, haka-haka lang. Wala pa ring silbi yung ebidensya na yan. Kung ang pagbabasihan mo yung sinasabi lang ni VP Sara. The burden of proof is with the accuser. Nag-a-accuse ka, sinabi mo may kinontrata siya, nasaan yung ebidensya mo na may kinontrata siya? Wala sa sinabi ni Inday Sara na may kinontrata siya. Ang sinabi niya, pag namatay ako, may kinausap na ako. No joke, no joke. Patayin mo silang 3. Wala na to. Wala nang pag-asa tong na to. Wala nang pag-asa itong... Parang kasing habilin lang yan eh. Pag may nangyari sa kanya, ganito ang gagawin mo. Diba? Kasi wala na rin siya eh. Tawag na ito. Wala nang pag-asa itong nangyayaring... Hindi niya naman sinasabi yun ng buhay ako. Yariin mo sila. Wala naman siya sinasabing ganun eh. Kung may ganung factor, yun talaga medyo hindi maganda yun.
nangyayaring hearing niya, wala na pag-asa. Kasi parang deal lang yun eh. 'Di ba? Parang deal siya eh. O sige, ganito, ganyan, kaliwaan tayo. 'Di ba? O bigay mo muna epektos mo bago ko ibigay epektos ko, parang ganun. Hindi naman nila kaya kasing makaabot talaga ng hindi nila kaya makaabot talaga ng 16 votes. O kasi wala na eh. 16 talaga to convict eh. 16 to convict. Sinasabi ko naman sa inyo, yung 13 na meron sila, hindi lahat yan boboto pabor sa impeachment ni VP Sara. Ang boboto lang dyan yung mga dilawang tae. Yun lang. Pero iba dyan sigurado ako, lalo na yung mga re-electionist. O kung di man re-electionist sa senators, ay tatakbo sa mga ibang posisyon sa gobyerno kung tapos na yung kanilang termino. O lahat yan. Tsaka yung sa 16 kasi medyo yung talagang sinasabi ni Boss Dada, yung 16 talagang malabo yan. Kaya nga yun narinig natin kay Boss Dada, yung mga re-electionist. Ganun ba katanga yung mga re-electionist na senador para isugal nila yung mga sarili nila sa susunod na eleksyon? Eh syempre, ibang senador dyan na pwedeng bumoto ng yes to impeach VP Sara. Eh yan yung mga nakalibre nung 2025, yung ano na ngayon. Pero yung tatakbo pa lang sa 2028, yun yung mag-iisip. 'Di ba? Yun yung mag-iisip. 'Di ba? Talagang dapat nilang pag-isipan yung bagay na yon kung ano ang magiging resulta noon sa political career nila. Mas maganda kasi yung mga re-electionist sa 2028 na senador, i-play nyo yung video, i-throwback nyo yung 2025 midterm election. Yun, i-throwback nyo na lang yun. Siguro malalaman nyo kung ano ang naging impact nung pagkakadala kay PRRD sa The Hague ng mga panahon ng eleksyon. Di ba bago mag-eleksyon yon, dinala si PRRD sa The Hague, sa ICC. Tapos tignan nyo yung alyansa kung ano yung nangyari, kung sino yung nanalo. Ganun na lang siguro yung pagbasihan, no? Para medyo makapag-isip-isip kayo ng konti. Para medyo, naku, ganito pala. Kung paano nanalo si Senator Lito Lapid, parang gano'n. Ngayon mga bossing, lahat yan mga yan, hindi na yan boboto kasi nga dito, ang usapan dito, hindi naman usapan dito kung guilty o not guilty si Inday Sara eh. Oo, ano to eh, political to. Yes. Kung ano yung pulso ng tao, doon Yes. ibabase netong mga senador yung kanilang verdict. Malabo na to, gusto lang naman nila magtuloy-tuloy to. Mantakin mo ilang buwan to. Tatagal daw ito ng 90 plus days. 90 plus days, that is what? That's 90 plus days sila mag-aaksaya ng pera. 3 months. So 3 months mga bossing na hindi mapag-uusapan yung flood control. 3 months na yung incompetence ni Bongbong Marcos hindi masyadong mapapansin, pero wag ka. Hindi namin kayo tatantanan, ulul. Kahit may ganito, putangin na ninyo, araw-araw, sa tuwing uulan at babaha, po kayo ipamumukha namin sa mga mukha nyo makakapal. Tangin na ninyo kung Parang gano'n. kasing nararamdaman ko itong impeachment trial ni VP Sara, parang ito yung panakip butas lang eh. Ako ganun din nararamdaman ko, parang panakip butas lang to. Para yung flood control hindi na mapag-usapan. Karami ninanakaw nyo sa bayang Pilipinas, mga hindot kayo. Yung tipong alam naman nila na hindi mai-evict bilang Vice President si VP Sara, pero tinutuloy-tuloy pa rin nila. Di ba? Kasi nga kailangan 16 eh. O alam na nila yun, dapat itigil na nila yun. Pero bakit hindi nila tinitigil, di ba? Pinipilit pa rin nila na magtuloy-tuloy. Yung na yan, yung trial na yan. Mga ulul. So ito, mamaya babalikan natin lahat ng yan. Ito si Joel Chua. Pumupropaganda na naman ng inutil. Kung pumupropaganda, may mga sinasabi na naman siya dito. Pakinggan natin kung ano yan bago natin balikan yung bago natin balikan yung hearing. Pasok. Na itong binanggit nung gabi na nangyari yung insidente na subject ng grave threat ngayon. At that time, syempre, hindi mo maalis na medyo matatakot naman talaga tayo. Tangina si Jose Rizal. Si Jose Rizal nang iwi. Putangin na to, nakaganon pa ginaya pa yung Parang labo naman, parang hindi naman kamukha ni si Rizal. Mas pogi naman si Rizal. Boss Dada, mas pogi si Rizal dyan. ni Jose Rizal na malalibro. Tangina nito. Feeling niya siya si Jose Rizal, yun ang peg niya eh. So dito ang sinasabi niya, natatakot Yan si Jose Brutal. daw siya. Natatakot Saan ka siya. na naman natatakot? Putang ina niyan. Saan ka na naman natakot? Natakot daw siya kay Inday Sara. Bakit may nagtanong sa kanya rito? Mas boss, natatakot ka pa kay Inday Sara? Sabi niyo, boss, sino ba naman hindi matatakot? Talagang dapat matakot ka kay Inday Sara? Ang dami mong ginawang kabulastugan, di umano. Ang dami mong ginawang mga proyekto dyan, Ano ba di yung takot na sinasabi niya? Saan siya natatakot? Ayan, tuloy nga natin. umano na walang silbi dyan sa distrito mo. Putang ina, talaga matatakot ka kay Inday Sara.
Kasi pag nanalo si Inday Sara at binuksan lahat yan, pucha lalabas yan, na lahat ng mga maaari yan. pinagagawa mo para mga bahay ng kalapati dyan sa distrito mo. Yung mga barangay hall na puta, 2 dangkal lang yung kapal, akala. 2 putang ina niyan. Ang ninipis, tapos pataas, 4 na palapag, animal yan. Ano yan? Shurak? Ano, aparador? Parang gumawa lang siya ng barangay hall na aparador. Tapos tinakpan niya pa yung mga eskwelahan. Yung ventilation ng eskwelahan, tinakpan niya pa. Wala daw permit yun. Sabi ni Isko Moreno noon eh. Doon nga siya binanat-banatan ni Isko Moreno. Kaya bumait ito. Dinilaan yung tumbong ni Isko Moreno. Hindi na sila magkaaway ngayon eh. Oo. Matatakot ka talaga kung puro katarantaduan ang ginawa mo. Pero dito sa sinasabi niya, hindi daw siya doon natatakot. Natatakot daw siya saan? Dahil unang-una, ito namang hindi namang ordinaryong tao. Itong nagbitaw ng ganyang pananalita. Bagkus pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Pero Sinasabi niya na natakot daw siya. Siya naging chubby si Jose Rizal ah. Natatakot daw siya. Kasi daw nung nagsalita daw si Inday Sara na nagbanta daw siya sa presidente, sa Speaker of the House. Natakot daw siya, nagdagdag daw siya ng security. Wow, palakpakan naman na. Parang napakapilig naman yan ni Chua. Parang ini-involve niya naman yung sarili niya, ilabas naman siya sa usapan. Anong pakialam naman sa kanya ni BP Sara? Parang yung tipong hindi ka kasali, pero sinasali mo yung sarili mo. Yung tipong hindi kayo bagay, pero binabagay mo yung sarili mo. Hindi ka naman kasama eh. Doon sa video ni BP Sara, kung yung nagbabanta siya na sinasabi nyo, hindi ka naman kasama doon eh. Wala namang nabanggit na congressman doon eh. Kaya huwag kang mag-alala, hindi ka naman kasama. Hindi naman ganun si BP Sara katanga para hindi ka naman niya binabanggit, dadamay ka pa. Kasi parang ginawa nila, yung video ni BP Sara, parang gusto nilang ipamukha sa mga tao na si BP Sara ay isang kriminal na kayang gumawa ng mga ganong mararahas na desisyon kahit kanino, basta sa kaaway niya. Diyos ko naman. Nung panahon ni PRRD, may nangyari ba sa inyong lahat? Kayo ng banat kay BP Sara. Ayaw niyong tigilan. Ikaw, Chua, isa ka ding banat ng banat. May nangyari ba sa'yo? Kasi kung tutusin, kung walang ya si BP Sara, mataas ang posisyon niya, Vice President. Pero pwede siyang gumawa ng pailalim eh. 'Di ba? Pwedeng-pwede. Kaso, wala naman siyang ginagawa eh. Bakit kailangan pa dito tayo bumase? Na natatakot ka. 'Di ba? Matakot ka dun sa gaya na sinabi ni Boss Dada. Matakot ka kung magiging presidente si BP Sara. Kasi sigurado yari ka. Hindi ko sinasabing yari ka na may mangyayari sa'yo. Yari ka kasi maraming sigurong ikakaso sa'yo. Dahil nga may nababalitaan tayo na meron kang ganyan-ganyan na medyo hindi magandang nagiging performance, baka mamaya mai-open the gate ka, ayun. Doon ka matakot once na maging presidente. Hindi lang naman ikaw ang natatakot kay BP Sara kung magiging presidente siya eh. Lahat kayo na gustong ma-impeach si Sara Duterte. Pero yung pagbabanta ni Sara Duterte doon sa video, wag mong isama yung sarili mo, wag mong idamay, hindi ka kasama doon. Magdadagdag ka ng security para saan? Hindi ka naman aanuhin nun. Hindi halatang natakot ka, sir. Kasi kung totoong natakot ka sa pagbabanta ni Inday Sara, sana huminto yung bibig mo kakadaldal. Hindi tuloy-tuloy ka eh. Tuloy-tuloy ka eh. So, ibig sabihin, hindi ka natakot. Hindi ka naman talaga tinatakot ni Inday Sara. Kasi parang gusto niya lang palabasin dito, natatatakot siya, gusto niya kunin yung simpatsya ng tao, tapos palabasin niya sa taong bayan na masamang tao si BP Sara na kayang gumawa ng ganong karahasan kahit kanino. Parang ganon yun. Ang kinakatakot mo lang naman kasi, yung maupo si Inday Sara at lahat ng mga katarantaduhan mo sa distrito mo ay mailantad dahil tinrabaho nyo si Inday Sara eh. Simula 2022 hanggang ngayon, tinrabaho nyo si Inday Sara. Nagpakasangkapan kayo kay Martin Romualdez para ululin si Inday Sara. Dati naman kayong mga Duterte supporter dyan sa Maynila, mga Duterte supporter kayo eh. Di ba sinabihan ka ni Isko Moreno? Sabi sa'yo ni Isko Moreno, bakit nyo naman ginanon yung tao? Bakit nyo naman ginanon si Inday Sara? Hindi ba ikaw din kapag katapos ng hearing, sabi ni Inday Sara, lumalapit ka kay Inday Sara tapos sasabihin mo na, ma'am, walang personalan na trabaho lang. Noong kinausap ka daw ni Isko Moreno, anong sabi mo kay Isko Moreno? Bakit nyo tinrabaho si Inday Sara? Ang sabi ninyo, kailangan nyo
Kailangan nyo ng pondo para manalo kayo sa eleksyon, tama? Oh. Di ba tinanong kayo ni Isko? Isko, wag mo i-deny yan, ha? O, sige, sabihin na lang natin di umano. O, di umano, hindi kumpirmado ito. Sabihin na lang natin na gano'n. O, pero di ba tinanong kayo? Ang sabi mo, wala kailangan nyo. Kailangan mo ng pera. Kailangan ninyo yung programa, yung mga proyekto. Tama, dahil hawak kayo sa liig noong noong Speaker of the House, di ba? O, pero narinig ko lang yan. Hindi yan totoo siguro. Baka hindi totoo yan. Talaga si Tambi, no? Ako, pansin ko, simula talaga nang naupo bilang speaker yan, nagkagulo-gulo na eh. Alam nyo naman ako fake news peddler ako. Baka hindi totoo, pero pwede naman niyang i-deny. Pag dininay niya, o di sasabihin ko, sorry, hindi daw pala totoo, sabi ni ni Chua, magpa-public apology ako. Ngayon pa lang. Nagsosorry po ako, nagpa-public apology ako dahil hindi totoo yung sinabi ko kanina. Hindi pa dinideny ni Chua, binawi ko na, baka magalit na naman, Ayun. magsampa na naman kayo ng mga libel na yan. Tangin na ninyo, hilig-hilig nyo magsampa ng libel. Kung kayo makapanira kayo kay Inday Sara, sagad. Tapos kapag ka kayo ang nabibisto, nagagalit kayo, ha. So ito matindi yung sinasabi niya rito, natakot. Gawa sila ng gawa ng ganun, pero pag sa kanila ginawa, ayaw nila. Sabi niya rito, natakot daw siya. Matakot ka kay Inday Sara. Kayo ba, lagay niyo sa comment section, naniniwala kayo natatakot ito kay Inday? Kasi kung natatakot ito kay Inday, Ako, hindi ako naniniwala na natatakot yan. Kasi tagagaya na sinabi mo, Boss Dada, kung natatakot yan, tumigil na yan. Kung natatakot yan, huminto na yan. Wala na tayong tsuwa na makikita dyan. Talagang nananahimik talaga siguro sa pagiging congressman yan. May nakikita ka bang taong ganyan na natatakot, na dakdak ng dakdak, banat ng banat kay Sara Duterte? Papresko ng papreskon, di ba? Ganun ang taong takot. hindi na ito magsasalita kung matatakot ito Ano kay yung pinapakita niya? Hindi, matapang ako. Natatakot ako na may tapang ako, parang ganun. Kahit na natatakot ako, kailangan ko maging matapang para labanan sa Sara Duterte. Parang ganun, parang bayani. Kasi Rizal na mataba. Ganun. sana hindi na siya bumoto pro sa impeachment. Kung natatakot to kay Inday, sana hindi na siya Hindi naman siya kamukha ng si Rizal, parang kamukha din siya ni Bam. Parang nakakatandang kapatid ni Bam Aquino. tumama sa prosecution. So, hindi totoong natatakot ka, sir. Kasi kung talagang natatakot ka, talagang nanahimik ka sana. Nanahimik ka sana. Hindi ang tapang-tapang mo pa rin magsalita against kay VP Sara Panay ang statement mo, press conference nyo, panay ang salita mo sa media. Yan ba ang ng takot? Tangina ninyo, lulukoyin nyo pa taong bayan. Yung mga ganyang kakapal ng mukha, wala kayong takot. Wala nga kayong takot magnakaw sa taong bayan. Di umano, hindi ako nagsabi niyan. Generalize ko lang yung mga magnanakaw sa gobyerno. Ang hard ni Boss Dada. Hindi ko alam kung magnanakaw to. Baka yun na bahalang humusga kung magnanakaw to. Pero imagine kung magnanakaw ka. Kung magnanakaw ka, kapal-kapal nga ng mukha mo, di nga kayo natatakot magnakaw Kung magnanakaw ka. Pero ako naniniwala ko, hindi magnanakaw to. Matino to kung magnanakaw ka, hindi nga kayo natatakot magnakaw Tapos matatakot ka kay Inday Sara. Sino ba kalaban ni Inday Sara? Kalaban ni Inday Sara, komunista. Kalaban ni Inday Sara, mga terorista. Kalaban ni Inday Sara, mga kurakot. Kalaban ni Inday Sara, mga kriminal. Kalaban ni Inday Sara, mga adik. Sino ka dyan sa lima? Maaari, di ba? Kasi kung ikaw doon sa binanggit ni Boss Dada, doon sa 5 yon, kung isa ka doon, sure ball talagang matatakot ka kay BP Sara. Sure ball. Pero kung pagbabasihan mo ulit yung video, no, doon sa pagbabanta na sinasabi nyo kay BP Sara, ng pagbabanta ni BP Sara, wala kang dapat ikatakot, hindi ka kasali doon. Pero kung doon sa 5 nabanggit ni Boss Dada, kung isa ka doon, ay malamang ko matakot ka na. Di ba? Yun yun. Pero kung hindi ka kasama doon sa 5, at hindi ka rin naman kasama doon sa video, relax ka lang tol. Hindi ka kasama diyan. Yun lang ang takot kay Inday Sara. Yung 5 lang yun. Kung sino pa man. Dagdag nyo na. Sabihin na natin, sa 10 mga kalaban ng pamahalaan, kalaban ng kabutihan, kalaban ng kabaitan, sa 10 na yan, pang ilan ka doon? Nasaan ka doon? Saang ka doon? Saang grupo, genre? Kabilong doon, ha? Diretso. So, makikita natin dito sa mga salaysay at mga video na pinakita yung kanyang pagiging violent nature na very unbecoming para sa pangalawang Pangulo. Violent nature, very unbecoming. Ano pala yung becoming? Ang becoming ba yung uutal-utal ka? Kasi parang ang gusto nila, kasi violent daw. Parang ang gusto nila, yung pangalawang Pangulo na masunurin. Yung pangalawang Pangulo na madaling himas-himasin. Yung pangalawang Pangulo na hindi lumalaban. Yung pangalawang Pangulo na walang pakialam. Yun ang gusto nila. Yung talagang parang, ka lang, pangalawa ka lang. You're number 2. Yun ang gusto nila. Diba?
katulad ni Bongbong? Ang becoming ba yung pirma ng budget na puros pagnanakaw? Yung ba gusto ninyo? Ang unbecoming ba sa inyo is yung nagmumura, galit? Normal lang yun. Normal man lang yun. Kasi, human nature yun eh. Di ba? Sabi nyo nga, violent nature. O bakit ka ba mapupunta dun sa violent nature? Halimbawa, ikaw, isang tao ka, gumising ka umaga. Kapag ang nature mo violent ang nature mo, puta pagising mo ng umaga, may hawak ka agad na armas. Namamaril ka na sana agad. Ang mayroong mga violent nature, alam nyo, yung mga terorista, yung mga Al-Qaeda, ganyan. Yung mga ISIS, mga Abu Sayyaf, yan, violent ang nature niyan. Yung pagising mo pa lang sa umaga, puta hawak na niyan, granada. Pero si Inday Sara hindi. Si Inday Sara nanay. Si Inday Sara maganda naman ng maganda. Tsaka wala naman tayo nababalitaan na ginagawa ni BP Sarang sinasabi niyang violent nature. Diba? Nasaan na? Oh. Ganda naman ng Davao. Yung Davao, kung violent nature si BP Sara, di dapat violent nature na yung Davao na yan. O mga taga Davao, mga katunay natin dito, kamusta na ba ang Davao? Payag ba kayo na sabihin ni Chua na violent nature daw ang dating ni BP Sara? Violent ba ang Davao? May violence ba sa Davao? Meron, pero napakaliit kumpara naman sa distrito mo sa Maynila. Puros mga tarantado tao dyan. Di ba? Naamin nyo naman yan eh. Siya yung napapaligiran ng violent nature. Gates of Hell nga ang dyan, tawag dyan. Inayos nga lang ni Isko yan. Kung di inayos ni Isko yan, puta, pati mukha mo eh. Hindi ba? Yung violent nature na sinasabi ninyo, na hinaharp ninyo noon pa, malabo naman paniwalaan ng tao yan. Meron bang violent ang nature na ganun kaganda? Maghanap ka ng isang violenteng tao na ganyang kaganda. Ang violenteng mukha, yung kay Luis Tro, yan. Mukhang violente yan, parang umaga pa lang. Mukhang binugbog na ng 5 asawa eh. Kahit naka-makeup, no, haggard pa rin yung mukha. Yung mukha ni Dilima. Yung mukha ni Dilima, yan. Mukhang yan ang violent ang nature. Chinel. Bakit parang 5 saging ang sinusubo? At the same time. Bawal yan. Yan, si Chel Jokno, yan ang mga violent ang feeling ko. Pwede kong sabihin na yan ang violent ang nature niya kasi yung ngipin pa lang niya eh. Sabog-sabog eh. Di ba? Ang violent ang nature, yang mga Makabayan Black. Yan sila Tinyo, yan sila Renico. Di ba? Yung mga yan, sila kung sino-sino pa yung mga makakaliwa dyan, yan ang mga violent ang nature. Bakit? Hindi ba? Konektado sila, konektado sila sa CPP-NPA. Di ba yung CPP-NPA, yan yung armadong grupo ng mga yung CPP-NPA, hindi ba yung CPP-NDF, yung NPA, yun yung kanilang armadong grupo, hindi ba konektado daw sila doon? Yun yung violent ang nature. Ayun, natating nato ngayon ang video na nagbula kay PH News Files. At syempre nato ngayon natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Boss Dada. Kayong mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.